Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Muli, ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po yung lingkod na si Padre Ariel Ibarra ng mga pati po sa inyo ng isang magandang gabi. Salamat tayo sa Panginoon, pagkamat ay umulan ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. Ay malamig po ang ating panahon ngayon at pasalamat tayo sa Diyos mga kaibigan at sa ating mga viewers at muli nakasama natin ang ating Pastor Jeff Haspi upang tayo po ay tumalakay ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At bago po tayo mag-umpisa ay batiin po natin ang ating mga kapatiran dito sa Kaibiga at Bangbagin sa pangunguna ng ating Pastor Jeff Haspi sa kanyang bahay at dyan sa Bulacan, sa Hulu, Bulacan, kina Father Biboy Alones, sa pangunan ni Brother Edwin Durumal, Mr. Betty Alones, kina Brother Raymond Resurrection at sa kanyang bahay, at kina Brother Jose Huertes, Mercado, sa kanyang bahay. At sa lahat po ng sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, at pinabati ko rin po Sister Arling Ibarra dyan sa Bulacan, Brother Aaron, Brother Arvin, at Sister Ariela dyan sa Dubai, kay Brother Norbin Saren na patuloy na sumusuporta, sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible at sa kanya may bahay dyan sa Venezuela, at kay Brother Enrile dyan sa Kanumay, at sa family Ayang na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At bigyan pa natin pagkakataon ating Pastor Jeff para sa kanyang pagpati. Yes, amen. Maraming salamat muli, Brother Aljon. At salamat muli mga kapatid ay dahil sa tindi ng init ay mito na ang balik natin sa sa eskwelahan, no? Kaya salamat sa pagkakataon. Muli patuloy akong bumabati diyan sa kina Brother Joel, no? 10 ng kanyang asawa at mga anak diyan sa Cavite. At yung aking pinsan na pastor ng Baptist, mga kapatid, na dumalaw dito kumakailan lang sa church, ay nagpapasalamat ako na sa likod ng lahat na siya po ay 6 na taon na rin na nagpapastor at siya ngayon ay kumukuha ng masteral sa Bible School, mga kapatid. Ay nagpapasalamat ako na sa kanyang kabataan ay nakapagtayo na siya ng 4 na church, no? Pastor Roel Lopez, no? Ay Roswell Lopez. Salamat Pastor sa inyong pagdalaw at nagsabi siya sa atin na kung tayo man daw ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-asyal doon sa Negros, welcome tayo doon, wala tayong problema doon sa akomodasyon, no? Sila po ay nasa Sipalay, Negros Occidental. So maraming salamat, Brother Aljon. Amen. Pinabati natin ang family Bayon at family Durmal. Kay Brother Nelson Durumal, patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Ang Family One, sa lahat po ng ating mga viewers. Kaya din, kay na Sister Michelle Mingito at ang Mingito. Yes. Sa lahat ng kanyang mga trabaho dyan. Yes, amen. Dito sa Bangbagin. So mga kaibigan, mga kapatid, ay napag-usapan po natin ang nakaraang pong Martes, ang tungkol po sa kaligtasan at kung paano po tayo maging handa bago bumalik ang ating Panginoong Kristo. Bagamat may mga tao na hindi gusto ang ating programa, siguro mga kaibigan at mga kapatid, ngunit ito po ay magpapatuloy mga kaibigan sapagkat ang layunin po natin ay ipangaral sa mga tao ang kaligtasan, maabot sila ng kaligtasan mga kaibigan at sapagkat ito po ang layunin ng Diyos na kaya niya po inutusan ng mga apostol upang ang kanyang mga alagad ay ipangaral yung kanyang pangalan sa pagsisisi. Yes, amen. At kaya kailangan nating magsisi sapagkat napakahalaga po na ating pong mapaglingkuran at makapagbalik loob po tayo sa ating Panginoon. Praise God. So, kaya napakabuti po ng Diyos. Layunin po ng Diyos na lahat po tayo ay maligtas at makaalam po ng katotohanan. Sa ating mga viewers na bago pa lang nakakapakinig ng programang ito, ibig po namin na kayo po ay paglingkuran sa gabing ito at mamahagi ang mga salita ng Diyos. Yes, amen. Lalo na sa mga kamag-anak ni Sister Betty Alones. Mga kapatid po ni Sister Betty Alones,
Nay, binabati ko po kayo ng isang magandang gabi sa inyong pamilya. Yes, amen. Wala pong isang magandang, wala pong ibang bagay na pinakamaganda sa mundong ito, kundi yung ating kilalanin at paglingkuran ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, amen. Ito po ang pinakamalaga, mga kaibigan. Yung ating kayamanan po, mga kaibigan, ay hindi po yan permanente. Yung ating tahanan ay hindi rin po yan permanente. At sa ating pamilya po ay hindi rin po sila magiging permanente. Sila po ay lilipas, sila po ay mamamatay. Ngunit ang pinaka-permanente sa mundong ito, at hindi lamang sa mundong ito, mga kaibigan, kundi sa darating ay yung permanente po yan, mga kaibigan, kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay mananatili. At tayo po ay magtitiwala sa Kanya. Ang bayad po ng aklat ng Pilipos, sabi po rito sa 1 at ang versikulo po ay sa 1, sabi rito, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Gaya ng matuwid na aking isipin gayong tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatnubay naman sa Ebanghelyo. Kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. So ang payag po, mga kaibigan, ni Apostol Pablo na mula po sa pag-uumpisa hanggang ay lulubusin hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po, mga kaibigan, na ang ating pong paglilingkod mula po sa umpisa hanggang sa katapusan po, mga kaibigan, ay kailangan po isentro natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Yes. Ngayon po, ano po ba ang unang mga hakbangin kung bakit tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon? Bakit po ba natin pinaglilingkuran ang ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? Painggan niyo po ang sinabi po ni Solomon sa aklat ng Ecclesiastes 12 at ang bersikulo po ay 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ang katungkulan po ng tao, mga kaibigan, ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Ang katungkulan pala, pastor, ng tao dito sa mundo, yes, ay merong mga batas, merong mga kautusan, ang Diyos na ibinigay sa mga tao, at ang mga tao po, mga kaibigan, ang kanilang pong tungkulin ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. So, bilang ang Diyos po ay ating creator, siya po ang lumalang sa atin, dapat lang po na tayo po ay matakot sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Yes. Sapagkat ang pahayag ng Biblia, ako ang kumamatay, sabi ng Diyos. Amen. Ako rin ang bumubuhay. Ang Diyos ang nagpapayaman, ang Diyos din ang nagpapaduka. Ang Diyos ang sumusugat, ang Diyos din ang nagpapagaling. Kaya nararapat lamang po na matakot tayo sa Diyos, mga kaibigan. At sundin natin ang kanyang mga utos. At ang utos ng Diyos, mga kaibigan, ito po ay matuwid. Ang payag po ni Pablo sa Roma 7 at ang bersikulo po ay 12, sabi rito. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yung kautusan pala, pastor, banal, yes, matuwid at mabuti. Kung yung kautusan po ay banal, pagka tinupad niyo po ang kautusan, magiging banal kayo dahil ang kautusan ay banal. Yes. At kung tinupad po natin ang kautusan dahil ang kautusan ay mabuti, magiging mabuti rin po tayo. At kung ang kautusan po ay matuwid, kung tutuparin po natin ang kautusan, tayo rin po ay magiging matuwid, mga kaibigan at mga. Kaya merong utos na doon, mga kaibigan, ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang
mga utos. Amen. Okay, bigyan natin sa ating pastor ang pagkakataon. Yes, amen, no? So, kung ang Diyos ang tatanungin, Brother Aljon, ano kaya ang pinakamahalaga para sa Kanya? Kung tayo kasi ang tatanungin, maraming mga tao ang napakahalaga sa mga tao, no? Hindi naman lahat, no? Salapi. Number 1, kaya maraming mga tao ang sumasamba sa salapi. No? Yung iba naman, mahalaga sa kanila ang karunungan, ang katanyagan, no? Kaya yung iba nagsusumikap na ma-promote, no? Pero kung ang Diyos ang tatanungin mo, lalo na sinabi ng Panginoon dun sa Marcos sa 8, 35 hanggang 36, Brother Arjon. Ang sagot ng Panginoon ay ito mga kapatid, no? Tungkol sa pinakamahalagang bagay, no? Na dapat natin mapansin. Okay, sabi rito, sa 8.35 ng Marcos, sabi niya, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yun. Sige, tuloy. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Kita mo? So, Diba? So, kahit daw makamtan ng tao ang buong sanlibutan at ang kanya namang kaluluwa ay mapapahamak, ano ang papakinabangin ng tao? So, ang pinupoint ng Panginoon, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat, no, ay ang buhay. Anong klaseng buhay yon? Buhay na sumusunod sa Kanya. Bakit? Ang buhay na yan ay siyang nagbigay. Bakit mahalaga ang buhay? Kasi ang lahat ng kayamanan, posibleng mong makuha sa pamamagitan din ng tulong niya kung maglilingkod ka sa Kanya. No? Walang halaga ang lahat, no? Walang halaga ang sapatos mo kahit na yan ay 20,000 ang halaga kung patay ka na. Wala ring halaga yung bahay mo, yung kotse mo, kahit ilang milyon yan, pagpatay ka na. No? Kasi pagpatay ka na, sayang at sa gusto mo, bibit-bitin ka ng taga-punerarya at ihahatid ka nila sa huli mong hantungan at wala ka nang magagawa ron. Kaya mas mahalaga ang buhay sa Panginoon. Bakit mahalaga ang buhay? Sapagkat pag ikaw ay namatay na, wala nang pagsamba ron. Wala nang pagpupuri, wala nang pagsisisi. Ibig sabihin, ini-encourage namin kayo mga kapatid, mga kababayan na napakahalaga ng buhay, kaya huwag natin sayangin. No, ang sabi ni Isaias, Brother Aljon, doon sa libingan, ay wala nang pagsamba doon sa 38, 18 hanggang 19 ng Isaias. sabi rito ay ganito, sapagkat hindi ka maaring purihin ng Siyol. Hindi na magpupuri Hindi na tayo magpupuri doon sa Siyol. Ang Siyol ay isang Ito, libingan ito. libingan yan. Sige. Sabi rito, hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi na makakaasa sa iyong katotohanan. Kita mo? Ang buhay, siya'y pupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. O, di ba? Ang buhay, siya ang magpupuri sa Diyos. So habang buhay pa tayo, mga kapatid, ginagamit ito, loobin naman ng Panginoon ng programang ito ni Brother Aljon, Apostolic Back to the Bible, ay maging munting instrumento na makarating sa inyong mga tahanan para ang Diyos ay makilala natin, mga kapatid. Sapagkat napakahalaga na buhay ka pa at makakapagpuri, makapagsisi at maaari ka pang makapaglingkod sa Panginoon. At sa mga kapatid naman na dati kang nahiwalay sa Panginoon hanggat buhay ka, pwede ka naman na manumbalik sa Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, no? Mapagpakumbaba, no? Punong-puno ng kagandahang loob. So napakaganda, mga kapatid, ng layunin ng Diyos sa buhay na ito. Sige, tuloy, Brother Adjo. So, maganda ang plano ng Diyos, mga kaibigan. Yes, amen. Kasi ibig po kasi ng Diyos, tayo po ay maligtas at malaman natin ang katotohanan. So sa dami kasi ng reliyon ngayong Pasko, Yes, amen. hindi na malaman ng mga tao Oo. kung ano ang katotohanan. Kasi Yes. nga, hindi po magsasabi ang isang samahan o grupo na hindi kami totoo. Yes, amen, no? So, dahil nabanggit mo yun, Brother Adjo, napakahalagang katanungan yan, dahil marami na rin naman talaga ang nalilito kung sino ba talaga ang totoo. Ngayon, sa simpleng katanungan, Brother Adjo, paano malaman ng tao na tayo ang totoo, sila ang totoo, sino man ang totoo? Paano malaman?
Kasi nga mga kaibigan, sa dami ng kahit yung ating mga kaibigan na kababayang Muslim, Yes. nagsasabi rin sila na nasa kanila ang katotohanan. Oo. So, hindi naman po kami kumukontra sa kanila mga kaibigan. No? Sa lahat ng mga iglesia dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo ay nagpapahayag din po sila na sila ang katotohanan. Yes, Mga amen. kaibigan, mga kaibigan. Pero merong isang katotohanan sa Biblia. Ito po ang payag ng Panginoong Kristo sa John chapter 17 at ang bersikulo po ay 17, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi rito ay ganito, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yes, So, amen. trace po natin, mga kaibigan, yung katotohanan. Kasi lahat po ng tao, mga reliyon, ay gumagamit po sila ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. At sasabihin po nila na nasa kanila ang katotohanan. Pero ang katotohanan, mga kaibigan, ito ay yung salita ng Diyos. Yes. Ito ang katotohanan, mga kaibigan. So, kung pinapahayag po ng salita ng Diyos na dapat tayo pong maglingkod at sumunod sa Kanya, at ang pahayag ng Biblia ay meron pong panghanib na darating. So, nagpapahayag ito ng katotohanan. Yes, Ng amen. banal na kasulatan. Ngayon po, kasi kung kasabihin ng tao na kami ang totoo, Oo. walang ibang totoo kundi ang salita ng Diyos. Yes, amen. At kung sasabihin naman ng tao, tayo daw, hindi totoo dahil Galatia 1:8. Pero kung sabihin mo, mga kapatid yan, ay medyo may problema ka. Bakit? Hindi naman ikaw ang author ng Galatia 1:8. At ano ba ang dapat natin paniwalaan? Ang Panginoon sa 7:17 hanggang 18 ng John, mga kapatid, tingnan nyo, may pahayag din ng Panginoon dyan, Brother Aljon. Mas paniwalaan ko ang Panginoon, mga kapatid. Lahat ng tao nagsisikap na maligtas. Pero ang Panginoon ang nakakaalam. No? Sige. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Makikilala mo ang turo, ipapamuhay mo yan eh. Sige. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Sa 18. 18. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, Di ba? humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Tatapot ang humahanap ng kalwalatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. Kita At mo? sa kanya'y walang kalikuan. Mapapansin natin na sabi ng Panginoong Kristo, kung ang sinumang tao na mag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, Yes, amen. makikilala niya ang turo Oo. kung ito ay sa Diyos, mga kaibigan. Yung tao na to, paratang ng paratang sa atin na wala, paano daw maligtas. Hindi naman daw Galatia 1:8. Galatia 1:8 lang yung alam niya, no? Mga kapatid, pinagmamalaki niya na. No? Tapos, isa pa, kapatid, alalahanin mo to, no? Sinabi ni Pablo sa pangalawang Korinto 10:18, pagka ito magsalita, maniwala kami. Kaysa sa ikaw, hindi namin alam buhay mo, di ba? Nawak, habagan ka ng Diyos at maglingkod ka ng taos puso, no? Tayo natin, no? Gawin mo. Sige, tingnan mo. Ito, mas paniniwalaan ko ito kaysa sa'yo, no? Sapagkat hindi subok ang nagtatagubili Di ba? Sinusubok niya sa sarili niya, sila daw maliligtas at tayo hindi. sa kanyang sarili, Anong sabi ng Biblia dyan? kundi ang pinagtatagubilin ng Panginoon. Mas subok, mas kapani-paniwala yung ipinagtatagubilin ng Diyos. Ang Diyos ang magsabi kung ligtas ka, Brother Aljon, ligtas ako. Di ba? Siya ang magsabi, bakit? Salita niya itong dinadala natin eh. At ang Diyos ang nakakaalam, no? Kaya tayo, husga tayo ng husga, hindi katakataka kasi ganun ang puso mo. Nawa ituwid ng Diyos yan, kapatid, no? Hallelujah. Kaya, sige, Brother Aljon. Kaya maganda, mga kaibigan, kasi nga, ang sino mang taong ibig na gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Yes, amen. No, matitrace nyo yung turo, mga kaibigan. Yes. Halimbawa, pagka ang isang mangangaral ay nagkukwento, no? O kaya nangangaral dyan sa FB Live, wala namang binabanggit. Walang talata, puro personal, no? Mga kaibigan. Kawawa naman yung membro mo. Nagpapahayag lang siya, sabi ni Kristo, ng kanyang sariling katwiran. Yes, amen. Kailangan, meron pong batayan sa banal na kasulatan. Kasi ang banal na kasulatan, sabi diyan, mga kaibigan, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yes, amen. Ngayon, para maging totoo po ang ating sasabihin, dapat yung salita ng Diyos, ito ang ating basihan. Yes, amen. Kaya nga dapat, salita ng Diyos, Brother Aljon, kasi makikilala ka ng Diyos eh. Kaya lang salita ng Diyos, sa 8:10,
Ang Diyos ng Hebreo, basahin natin. Basahin natin, mga kaibigan. Tingnan niyo, mga kapatid. Dapat mayroong talata eh. Para masabi ng tao na ang taong ito, totoong mga ngaral, totoong nag-aaral ng Biblia, totoong full-time sa ministry. No? Hindi yung walang pakundangan sa mga salita. Tapos sabihin na kayo ang sa totoo, mga kapatid, hindi nyo monopoli ang banal na kasulatan. Basa, Brother Aljon. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambayan ni Israel. Ang Diyos mismo nagsabi. Paano siya makipagtipan sa mga tao? Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Kita mo, saan ilalagay? Sa pag-iisip. Kaya nga, ang daming talata na binubulgar ng apostolic back to the Bible. Bakit? Inilalagay ng Diyos sa isip ang kanyang mga salita. Hindi mga personal na atake. No? Tapos? At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Sa puso at isip, Brother Aljon, tuloy. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kita mo? Alam ng Diyos, kilala niya kung sino ang kanyang bayan. Bakit? Ilalagay niya ang kanyang mga salita sa puso at isip ng kanyang bayan. No? Kaya yun ang patunayan natin, no, sa buhay na ito. Dahil lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, bayan ko yan, anak ko yan, siya po ang paniwalaan natin, mga kapatid. Kaya kailangan talaga pagka sa mga ngaral, Yes. pagka nagturo, mga kaibigan, dapat meron pong batayan. Kasi ang pahayag sa akin, matalino ka lang sa mga talata ng Biblia, pero sa pagpapaliwanag, hindi. So, sa aking mga kaibigan, hindi naman sa akin big deal yun, mga kaibigan at mga kapatid, dahil naawa nga tayo pagka ganun. So, pagka ang salita po ng Diyos, mga kaibigan, ay ating ipinapangaral, marami kasi nagagalit pagka Amen. At hindi naman sa nataas natin apostolic back to the Bible, siguro sa mga ngaral. Pangalawa ito sa maraming mga talatang binabanggit sa ere. Kaya maliwanag, mga kaibigan at mga kapatid. Dapat meron po tayong batayan pag tayo po ay kasi sa salita ng Diyos, ang tao dito sila magiging banal. Amen. Kaya nga, dito rin sila magiging matuwid. Dito sila lalakad na may kabanalan sapagkat sabi doon, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ibig sabihin, mga kaibigan, magiging banal ang isang tao sapagkat yung salita ng Diyos, banal, mga kaibigan. Iepekto sa tao yung kabanalan, mga kaibigan at mga kapatid. Tama yun, Brother Aljon. Kaya, kung ang salita ng Diyos, mga kaibigan, ang ipapangaral po natin sa mga tao, ang tao ay magiging matuwid. Sapagkat ang payag po ng ating Apostol Pablo, sa 2 Timoteo 3 at ang bersikulo po ay 15 hanggang 17, anong sabi ng Biblia? At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito pala yung mga banal na kasulatan, mga kaibigan. Amen. Ito po yung magtutuwid po sa atin. Ito po ang sasaway sa ating mga mali, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi doon, upang ang tao ng Diyos ay sa kanyang ikatututo, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, para ang tao po, mga kaibigan, ay siya po'y makatupad sa aral ng Panginoon, siya ay maging matuwid, upang siya ay matuto, upang siya ay maging sakdal. Ang gagamitin po natin, mga kaibigan, ang salita po ng Diyos. Kasi kami, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po namin kayo kaya baguhin. Ang makakapagbago po sa inyo, yung salita ng Diyos, mga kaibigan, sapagkat yung salita ng Diyos, ayon kay Apostol Pablo, sa Hebreo 4 at ang bersikulo po ay 12, sabi nito ganito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Kung ang salita po ng Diyos, mga kaibigan, ay buhay, ito po ay magiging epekto sa buhay ninyo.
Kasi pagka ang salita ng Diyos ay patay, Yes. hindi nila matutupad yung salita ng Diyos. Pag sinabi, ang salita ng Diyos ay buhay, dapat ito po ay maging buhay sa inyo. Yes. Pag sinabi ng salita ng Diyos na huwag kang papatay, magiging buhay yung salita ng Diyos pagka hindi ka pumatay. Amen. Kasi natutupad mo, mga kaibigan. Pag sinabi ng salita ng Diyos na huwag kang magnanakaw, so nagiging buhay ang salita ng Diyos pagka tinutupad mo yung kanyang salita. Pero, halimbawa, kung sabihin ng salita ng Diyos na huwag kang magnanakaw, pero ikaw ay nagnanakaw, yung salita ng Diyos, mga kaibigan, ay talagang hindi, tawag nito, hindi natanim sa puso ng tao, mga Yes, kaibigan. amen. Ngayon, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at matalas kaysa animang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at haka ng puso. Ganito katindi ang salita ng Diyos. Yes. Yung salita ng Diyos pala, mga kaibigan, mga kapatid, gaya ng tabak na may 2 talim. Ito po ay bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu at madaling kumilala, mga kaibigan, no? Madaling kumilala ng mga pag-iisip at haka ng puso ng tao. Yes. Ganito katindi, mga kaibigan. Kaya, pag ang salita po ng Diyos ay narinig po natin, ito po ang magbabago po sa atin, mga kaibigan. Yes. Amen. Pagka ito po ay nagbago sa atin, anong ang pahayag ni Pedro? Paenggan niyo po sa unang Pedro 1 at ang versikulo po ay 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos na bubuhay at namamalagi. So ito pa ang salita ng Diyos. Dito po tayo ipinanganak. Yes. Pinanganak po tayo sa salita ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya dapat yung salita ng Diyos, pagka ito po, tayo po pinanganak dito, ito po ay magiging buhay natin. Kaya nga sabi ni Pablo na ang nabubuhay sa ebanghelyo kailangan tuparin yung ebanghelyo kasi nga ang nabubuhay ka sa ebanghelyo, nialabag mo naman ang ebanghelyo ni Kristo, hindi ka namumuhay sa ebanghelyo, kundi namumuhay ka lang sa iyong sarili. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, ang pahayag ng Panginoon Kristo na kung makamtam ng tao ang buong sanlibutan, Yes. pumapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala rin kabuluhan ito. Kasi mga kaibigan, ang buhay natin, mga kaibigan, pag samasamahin po natin lahat ng kayamanan sa sanlibutan, yung taong patay, pagkapatay na, hindi mo na kaya ibalik yun. Wala na yun. Kahit sino pang pinakamagaling na doktor, nabubuhay niya yung patay, hindi niya na mabubuhay yun. Maaari, gagawa lang siya ng robot. Oo. No? Kaya, hindi po natin kayang tumbasan yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Yes. Kaya habang tayo po'y nabubuhay, yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin, ito po dapat ay ipaglingkod po natin sa Kanya. Yes. No? Amen. Kasi siya ang nagbigay ng buhay sa atin, ang gusto lang naman mangyari ng Diyos sa atin, mga kaibigan, matakot sa Diyos, sundin natin ang Kanyang mga utos, Yes. mga kaibigan. Amen. Pagka sinunod po natin ang Kanyang utos, hindi po tayo mapapariwala, hindi po tayo mapapahamak, sapagkat ang Diyos po ang ating sinusunod. Ngayon po, bakit napakahalaga po ng buhay? Ano ang kailangan gawin ng tao upang siya ay magtamo ng kaligtasan? Kasi Yes. ito pinakamahalaga, mga Amen. kaibigan, sa buong buhay na ito, na sabi ni Kristo na makamtam mo ang buong sanlibutan, pumapahamak ang iyong buhay. So, Yes. binibigyang diin ng Panginoon Kristo na kung gaano kahalaga ang buhay. Yes. At Amen. paano ka maliligtas sa buhay na ito? Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang mag-ibig na iligtas ang kanyang buhay, Yes. ay mawawalan nito. Tatapwat ang mawalan ng buhay dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo ay makakasumpong niyon. Yes. So, maliwanag, mga kaibigan, na hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili
kung sa ating kakayahan lang. Kailangan po natin ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Yes, Kailangan po natin si Kristo. Si Kristo po ang daan, ang katotohanan at buhay. Sabi niya, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yes, Kaya amen. kailangan talaga ng ating Panginoong Kristo para tayo po ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kasi kung tayo lang po magliligtas sa ating sarili, mga kaibigan, pwede tayo mapahamak. Dahil sabi ni Solomon, may daan, tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Yes. Maliwanag mga kaibigan. No? Sabi ni Solomon, merong daan na kung papasanin po ng tao, parang matuwid, parang tama. Pero hindi nila alam, ang dulo pala yun, kamatayan mga kaibigan. Naglagay na po ang Diyos ng isang daan, mga kaibigan. Yes. At ang daan na ito, o paraan na ito, ay walang iba, kundi ang kanyang anak, Yes. ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. mga kaibigan. Kaya, Hallelujah. Kasi ang Panginoong Jesucristo, Brother Aljon, meron siyang isang taong mayaman na inhalimbawa, in-example niya ito para makuhaan natin ng leksyon at aral doon sa 12 ng Lucas, no, sa 16 hanggang 20, mga kapatid. Pakinggan ninyo ang karakter ng isang mayaman, no, na kuhaan natin ng leksyon. No? Tayong lahat, mga kapatid, sa lahat ng aming mga tagapakinig na sumusubaybay, mga kapatid. Tingnan natin ang pahayag ng Panginoong Jesucristo. Sa 12, no? Oo, sa 16 hanggang 20, basahin natin yon. Sabi rito, mga kaibigan at mga kapatid, sa 12, tatapwat, sinabi niya sa kanya, lalaki, sino ang gumawa sa akin na hukom? Sa, ito? 12-16. 12, ito. Oo, sige, hanggang 20. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Yes. At iniisip niya sa sarili niya na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? Napakayaman na, no? Sige. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga banga at gagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na halik. Kita nyo, mga kapatid, ano po ang tawag doon sa tao na ang tanging inatupag niya lang ay ang pagpapakayaman? Hindi po kami ang may sabi, pero mabigat po ang bitaw ng Panginoong Jesucristo o ng Diyos sa kanya. Ang tawag niya ay, Ikaw na halik o mangmang sa ibang sali. diba? No? Napakabigat po noon. Bakit, Roy? Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Kita mo? At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya? Sige. Kaya, ano ang mahalaga, Brother Aljon, sa tagpo na yan? Hmm. Yung kaluluwa mo o yung lahat ng mga ipinundar mo? Pinakamahalaga rito yung kaluluwa. Dahil Yes. ang payag dito mga kaibigan, sa talinghaga, yung isang mayaman, sabi niya marami na akong pag-aari, no? Yung isang mga bangan na kanyang Oo, kayamanan. giniba. Giniba niya. Sabi niya, gagawa ko ng isang, sabihin, marami siyang plano sa buhay niya, Oo. mga kaibigan, no? Marami siyang ari-arian, marami siyang plano kasi ang Yes. tao, mayaman na, nagpapakayaman pa. Ganon, ang halimbawa nun. Sige. So, hindi na ako kontento. Kaya sabi niya, marami na akong pagkain. Sabi niya, magpahingalay ka. Parang sa sanlibutan, parang ayahay na lang. No? Oo, hayain na lang. Uminom ka. Kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hiingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mababasa kanino kaya. Kita mo? Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Ito pa lang hindi mayaman sa Diyos. mga Kaya nga, kaibigan. Brother Aljo, no, mga kapatid, sa aming mga kababayan, lalo na sa mga baguhan naming mga tagapakinig, no, sa mga kapatid na mag-anak ni Esther Vite, mga kapatid,
kung sa buhay na ito ay iubos natin ang ating lakas sa pag-aasikaso lamang sa mga bagay na panlupa at kakalimutan natin ang mga bagay na espiritual, ay huwag nawang mangyari, mga kapatid. No? Pakaisipin natin ang espiritual, mga kapatid. Hindi naman po masama na yumaman tayo dahil pinagpala tayo ng Panginoon. Pero may utos din po ang Panginoon sa Matthew 6:33 na dapat po unahin natin siya sa likod ng lahat ng mga tagumpay at mga kayamanang natamo natin sa buhay na ito. Sige, basahin natin yun, Brother Aljon. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kita mo? Lahat naman idaragdag eh. Kaya sabi sa 34, kaya huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Yes, Kaya, amen. sabi mga kaibigan, ang pinapauna sa atin ng Diyos, Yung kanyang kaharian. yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. O, anong mga bagay na yun? Pagkain, damit, tirahan, ay idaragdag ng Panginoon, Brother Aljon. Lahat yung mga, pag inuna natin, Yes. yung kanyang kaharian Amen. at yung kanyang katwiran, mga kaibigan at mga kapatid. Yung kaharian ng Diyos, mga kaibigan, ito po ay napakahalaga kasi nga, ang problema ng tao ay paano niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yes. Amen. At paano siya makakapasok sa kaharian? Kasi ang pinapahanap sa ating mga kaibigan, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ngayon, mga kaibigan, paano po natin makikita ang kaharian ng Diyos? Oo. Mga kaibigan. Doon sa kaharian niya, nandun yung katwiran. Ganyan yung katwiran, no? Basahin natin sa aklat ng 1 sa 3 at ang bersikulo po ay 3. Anong pahayag po ng ating Panginoong Isus, mga kaibigan? Doon kay Nicodemo na isang magaling na guro ng Amen. Israel, no? Na isang pariseo, sabi niya. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kailangan pala, mga kaibigan. Maborn again. Oo, kailangan nyo pong maborn again. No? Para makita nyo po ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Makikita po natin ang kanyang kaharian kung tayo po ay maboborn again, mga kaibigan. Kamaliban na ang tao ay ipanganak ng tubig, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yes, amen. So itong pastor, napaka-imposible na makita ng tao ang Diyos pagka hindi siya pinanganak ng tubig. Yes, Kasi hanapin mo muna ninyo ang kanyang kaharian. Ngayon, mga kaibigan, bago nyo po mahanap ang kanyang kaharian, meron po tayong hakbang na gagawin. Kaya ang pahayag ng Panginoong Kristo, sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Para makita yung kaharian ng Diyos, Yes. kailangan ng tao ipanganak muli. Ngayon, mga kaibigan, pag tayo po ipinanganak na muli, kailangan kung makikita mo kaharian ng Diyos, kailangan makapasok ka rin sa kaharian ng Diyos. Yes. Amen. Anong gagawin natin para makapasok sa kaharian ng Diyos? Sa 5, pakinggan niyo po. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yes, Pagka tubig lang, mga kaibigan, makikita mo ang kaharian ng Diyos. Pero kailangan po natin makapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo po ay ipapanganak ng tubig at Espiritu, Yes, mga amen. kaibigan. Kaya kailangan po natin tayo po'y mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo, Yes. at matanggap po natin ang banal na Espiritu, mga kaibigan. Yes, amen. Upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yes, amen. Kasi para makita mo ang kaharian ng Diyos, mga kaibigan, kailangan makabautismo ka Yes. sa pangalan ng Panginoong Yes, Kristo. amen. No? So, kaya sinabi na kailangan natin na unahin yung kanyang kaharian, no, mga kapatid, at ang kanyang katwiran, sapagkat, mga kapatid, gumugobyerno sa tao kapag hindi niya pa natanggap ang Panginoong Kristo,
ay ang kaharian ng mundong ito, mga kapatid, ang kaharian ng kalaban. Kaya ang sabi ni Pablo sa Colossus, Brother Aljon, sa 1, no, sa 12 hanggang 14, ang Panginoong Jesucristo, ang kaharian ng kanyang anak, dito tayo mga kapatid, nandito ang katubusan. Na nagpapasalamat sa Ama na napaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan Tuloy. na siya nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman Kita nyo? at naglipat sa atin sa kaharian ng anak Kita nyo? ng kanyang pag-ibig. Tuloy. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kita mo, ang anak, tanggapin mo yun. Kailangan matanggap mga kaibigan yung anak na ibinigay. Yes. No, yung sinugo, kailangan tanggapin niyo po yung kanyang isinugo. Yes. Amen. Kaya mahalaga mga kaibigan na kayo po ay makikita po natin ang kaharian ng Diyos kung tayo po ay maboborn again mga kaibigan. Yes. At kung gusto niyo po makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan niyo po na maipanganak ng tubig at espiritu sa gayumang paraan mga kaibigan. Pag hindi po tayo ipapanganak sa tubig at espiritu, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yes, Mga kaibigan at hindi lang po pwedeng makita natin ang kaharian ng Diyos. Kailangan po mga kaibigan, makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya sa Matthew 6:33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng mga bagay nito'y idaragdag sa inyo, mga Yes. kaibigan. Amen. Pagka kayo po ay makita nyo po ang kanyang kaharian, kailangan ng tao mag-born again. Yes. Amen. Hindi po natin makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi po tayo mag-born again. Yes. At hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi po tayo ipapanganak ng tubig at ng Espiritu. Kasi Yes, dalawa amen. ito eh. Amen. Makikita, John chapter 3 verse 3, makikita mo ang kaharian ng Diyos, pero sa John chapter 3 verse 5, kailangan makapasok ka sa kaharian Yes, ng Diyos. amen. Ito pinaka-importante. So dahil dyan, Brother Aljon, tumugon ba ang mga Hudyo sa panawagan ng Panginoon na magpabautismo sa kanyang pangalan? Opo mga kaibigan, tumugon po ang mga Hudyo na kailangan mabautismuhan sila eh. Sila yung kauna-unahang nabautismuhan. Basahin natin, maigi, basahin po natin, Pastor. Sa aklat po ng gawa, kaya po sa gawa ng mga apostol, dito po nakarecord yung kanilang mga gawa at ang kanilang pagsunod sa 2:38 ng gawa. Yes. Amen. Umpisahan po natin sa 37. Nang marinig na nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yes. Amen. No? Tuloy natin, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nangasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. So kung ang mga Hudyo, Brother Aljon, ay tumugon, ang mga Hintil ba sa panahon ni Pablo tumugon din sa panawagan niya? Kaibigan, tumugon din kasi ito si Pedro. Yes. Ang sambahayan ni Cornelio, nagpabautismo rin siya. Yes. Amen. No? No? Maganda, basahin po natin mga kaibigan. Tumugon ba ang mga, kasi ito mga Israelita, Yes. tingnan natin mga kaibigan, yung mga taga-Samaria muna, Pastor. Sige, taga-Samaria. Kasi ang mga taga-Samaria, Yes. Amen. kailangan, naghihintay rin ito ng kaligtasan ang Amen, mga amen. taga-Samaria, no? Sa 8:12 ng gawa, Yes. pakinggan po natin ang ganito. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Filipe. Si Filipe, isa po itong evangelista, Yes. Hallelujah. na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Ang pinapangaral pala ni Filipe Amen. tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Nang narinig po nila yung tungkol po sa kaharian ng Diyos, kasi yung kaharian ng Diyos, sabi ni Kristo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yes, Ito ang amen. pangangaral ni Kristo, mga kaibigan, para Hallelujah. makapasok ka sa kaharian ng Diyos. At maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yes. Kaya ipinapangaral ni Filipe yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa mga taga-Samaria. Kaya ngayon mga kaibigan, ipinangaral niya rin
tungkol sa ating Panginoon. Yes. So, Amen. kaya ang decide po ng mga taga-Samaria, tuloy po natin, ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Amen. At si Simon man ay naniwala rin at nang mabautismuhan ay nanatili siyang kasama ni Felipe. At na nakita ng mga tanda at mga dakilang walang ginawa ay napahanga siya. Thank you, Lord. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. At nang sila ay makalusong ay ipinalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Hindi lang pala bautismo sa pangalan ng Yes. Kristo, Amen. kundi kailangan matanggap nila yung Espiritu Santo Yes. para makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Ulit po natin. Sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanila, yung Espiritu Santo, kundi sila ay nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yes. Kailangan Amen. dito mga kaibigan, magkasama ito. Amen. Tubig at Espiritu. Yes. Amen. Pagka kayo po'y nabautismuhan sa pangalan ng Kristo sa tubig at Espiritu, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Yes. Yan po ang Amen. pangangaral, mga kaibigan, ng mga Yes. apostol. Amen. Tumanggap ang mga taga-Samaria. Yes. Tingnan po natin ang mga Mga hindi. hindi. Sa panahon ni Pedro, kung sila po ay tumanggap, pakinggan po natin sa 10:43 ng Gawa. Tingnan po natin. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta. Ito po'y tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapayapaan, Amen. ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Samantalang nang sasalita pa si Pedro ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nakikinig ng salita. At nang sila'y sa pagtutuli ay nagsisampalataya, ay namanghang lahat ay nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat ipinuos din naman sa mga intil ang kaloob na Espiritu Santo. Yes. Amen. Mga kaibigan, nang ipinahayag po ni Apostol Pedro na sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay magkakamit ng kapatawaran, ang Espiritu Santo bumaba sa mga intil. Amen. Yung mga kasama ni Pedro, mga Hudyo, nagulat sila na Yes. akala nila sa kanila lang yung Espiritu Oo. Santo. No? Hindi nila alam, pati yung mga hintil. tumanggap din ng Espiritu Amen. Santo, mga kaibigan. Patunay na hindi nagtatangi ang taang Diyos. Ang no? Diyos hindi nagkatangi. Tuloy po natin. Nang ito po natanggap nila ang Espiritu Santo, anong sabi ni Pedro? Tingnan niyo po mga kaibigan, sa 47. Mangyayari bagang hadlangan ng sinumang ang tubig upang wag mga bautismo ang itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo, gaya naman natin, hindi pa pala sapat pagka-Espiritu Santo. Yes. Kailangan may tubig. May tubig. Kasi ang requirements, mga kaibigan, tubig at Espiritu. Yes. Amen. Kaya dahil nauna sa kanila yung Espiritu, kailangan mga kaibigan, dumaan pa rin sila sa tamang Tubig. proseso. Okay. Kasi ang tamang proseso, tubig at Espiritu. Amen. Kasi sa tubig at Espiritu, mga kaibigan, dito ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, mga kaibigan. Thank you, Lord. Pagamat nauna yung pagka-Espiritu Santo, kailangan dumaan sila sa tamang proseso, mga Hallelujah. kaibigan at mga kapatid. Tuloy po natin. At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo, na magkagayoy kanilang ipinamanhik sa Kanya na matirang mga ilang araw. Kailangan pala mga kaibigan, no? Yung mga sambahayan ni Cornelio na sila po'y nangapuspos ng Espiritu Santo. Yes. Sinabi niya kailangan mabautismohan kayo sa pangalan ng Panginoon. Thank you, Lord. Kailangan kumpleto mga kaibigan, tubig at Espiritu upang makapasok ka sa kaharian. Yes. Amen. Pagka kayo po'y nabautismuhan ng tubig at Espiritu, mag-uumpisa na po maghari ang Diyos sa buhay ninyo. Yes. Mga kaibigan. Ngayon, tumanggap ang mga intil sa panahon ni Pedro. Tingnan po natin sa panahon ni Apostol Pablo. Kung Yes. tumanggap po itong mga dating alagad ni Juan Bautista na naging kawan ni Apollo. 19:1 ng Gawa. At nangyari samantalang si Apollos ay nasa Corinto. Pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Epeso, ay nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo na kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig
na may ibinigay na Espiritu Santo. Sinabi niya, kung gayon, sa ano kayo binautismohan? Sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Doon pala, Pastor, no? Yes. Sa bautismo ni Juan, wala roong pangako ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Hindi mo matatanggap doon yung Espiritu Santo sa bautismo ni Juan. Kasi yung bautismo ni Juan, mga kaibigan, hindi naman yun sa pangalan ng Jesucristo, kundi yun ay bautismo sa pagsisisi. Tuloy po natin, mga kaibigan. Sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating. Sa ulian niya sa mga tuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangababautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito pala mga followers, mga kaibigan, ni John the Baptist. Nagbabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagkatapos muna sila nabautismo sa pangalan ng Jesus. Ano po sunod na nangyari? Tuloy po natin. At nang maipatong nga ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. At sila ay nagsipagsalita ng mga wika at nagsipangpula. So, ito mga kaibigan, ito yung 12 alagad ni Juan Bautista. Nabautismuhan lang po sila sa bautismo ni Juan sa pagsisisi. Yun po ay kaganapan ng katwiran. Kasi sabi ni Kristo, payagan mo yan. Sapagkat ito ang pagganap ng katwiran. Amen. Yung katwiran na yung mga kaibigan, pagganap ng buong katwiran, ito tumutukoy sa panahon ni Juan. Amen. Ngunit yung bautismo, mga kaibigan, sa panahon na ibinigay ng Panginoon Kristo, meron na itong pangalan, mga kaibigan. Sa pangalan na ito yung pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Yes. Dito po mayroong kapatawaran. Amen. Ito po ay sa tubig at sa Espiritu. Yes. Amen. Kaya makapansin po natin, mga kaibigan, lahat po ng nabautismuhan sa pangalan ng Jesucristo, sila po ay nakatanggap ng Espiritu Santo. Yes. Kasi mga kaibigan, hindi ka pwede na mapabautismo ka sa pangalan ng Jesucristo. Hindi ka makakatanggap ng Espiritu Santo kasi pag hindi ka nakatanggap ng Espiritu Santo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yes. Amen. Yung po kasi ang requirements, mga kaibigan at mga kapatid. Gusto po natin makapasok sa kaharian ng Diyos, mga kaibigan, kailangan po nating mabautismuhan ng tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo at matanggap po natin ang banal na Espiritu, mga kaibigan. Makakapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Pagka kayo po'y nakapasok na sa kaharian ng Diyos, kayo po, mga kaibigan, ay heavenly citizen na. Yes. Amen. No? Kayo po ay kasama na sa kaharian ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Pagkakasama ka na sa kaharian ng Diyos, hindi ka na pwedeng mapahamak doon. Yes. Amen. Kasi sa kaharian ka na ng Diyos. Sinabi ni Pablo, Brother Aljon, na tagapagmana na tayo, binhi na tayo ni Abraham. Tagapagmana. Yung church. Maganda, basahin po natin sa Galatia 3 at ang versikulo po ay 27. Yes. Anong pahayag niya? Apostol Pablo ay ganito. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinigay si Kristo. So, kailangan talaga ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Tuloy. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o palayaman, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ngayon, mga kaibigan, ano po ba ang mamanahin? Hallelujah. Kasi Pastor, ganito yan. Pagka ikaw ay nabautismuhan ng tubig at Espiritu, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Yes. Ano po ba ang mamanahin ng nabautismuhan sa tubig at Espiritu, mga kaibigan? Magandang tanong. Ano ang mamanahin nila? Pakinggan niyo po sa aklat po ng unang Korinto, 6 at ang versikulo po ay 9. Sabi rito ito, o hindi ba ganyan nalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Ang mamanahin pala, Pastor, yung kaharian ng Diyos. Yes. Amen. Ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hallelujah. Yung kaharian ng Diyos, mga kaibigan, para makapasok ka dyan, mga kaibigan at mga kapatid, kailangan niyo po, kayo po'y mabautismuhan ng tubig at Espiritu. Ang mamanahin po natin, mga kaibigan,
o ang dibagan ng laman ng mga liko ay hindi magsisipag mana ng kaharian ng Diyos. Yes. Ito rin ang pahayag ni Pablo sa Galatia 5 at ang versikulo po ay 19. At ahayag ang gawa ng laman. Sa makatwid ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, mga pagkukulang, mga pagkataniman, mga pagkatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakapikampi, mga pagkakabawagi, mga hinwang panampalataya, mga kapaningilian, mga paglalasing, mga kalayawan. At ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinapag-unang ipapaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ang mamanahin talaga yung kaharian ng Diyos. Amen. Kaya kailangan mga kaibigan, kung gusto po natin makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan po natin mabautismuhan sa tubig, ipanganak ng tubig, at Espiritu. Ito na nga po, yung bautismo sa pangalan sa Kristo at pagtanggap ng Banal na Espiritu. Makakapasok po kayo sa kaharian ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. No? Kaya maliwanag po ang pahayag ng Banal na Kasulatan. Wala po bang mga katanungan? So, natin kung may mga katanungan, yung mga ating mga viewers, Wala ba, Sir Vicente? Okay lang? saan ba natin makikita ito? Okay, marami, Luis, maraming tanong. So, salamat sa ating Panginoon. Nabati natin si Father Raymond Resurrection, Amen. Sister Rhoda Durumal, si Bobby Maguan, Yes. si Maraming salamat. Albert Dampaila, si Jenny Fuertes, si De Los Santos Agorob, si Father Yes, amen. Luis, no? Amen. Sa lahat po ng ating mga viewers ko. Yan po ang si Sister Jenny Fuertes, praise God, Pastor Jeff, and Brother Ariel Balahadja Gibara. Pagpalain po ay Sister Jenny Fuertes Thank you, Lord. at si Brother Jose. No? At Amen. sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Hallelujah. Yan po ang dahilan, mga kaibigan. Ibig nyo po makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan nyo po ipanganak sa tubig at Espiritu. Makakapasok po kayo sa kaharian. Ang tubig, bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes. At pangalawa, tatanggapin niyo po yung bautismo sa Espiritu Santo, mga kaibigan. Yes. Ito Amen. po ay pinabautismo sa iglesia. Pakinggan niyo po sa 12:13 ng unang Korinto. Tingnan niyo po, mga kaibigan. At mga kapatid, sabi rito ay ganito. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Tayo po ay binabautismuhan sa Espiritu, sa isang katawan. Ano po ang isang katawan? Ang isang katawan, walang iba, kundi ang iglesia. Yes. Mga kaibigan. Amen. Pagkatapos nyo po mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo, at kayo po ay makatanggap ng banal na Espiritu, mabautismuhan kayo sa Espiritu Santo, mga kaibigan. Kailangan din po natin, mga kaibigan, na maanib po tayo sa iglesia. Thank you, Lord. Mga kaibigan. Nais Hallelujah. na yun ng ating Panginoon. Yes. Kaya Amen. maliwanag po yan. So ang kaligtasan, para matiyak po natin ang kaligtasan, tayo po ay kailangan ng bautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo at matanggap natin ang banal na Espiritu at kailangan maanib din ang tao sa Yes. iglesia, mga kaibigan. Amen. Hallelujah. At muli po, mga kaibigan, dahil ang oras po natin ay mamadali, bigyan natin kay Pastor Jeff at pagkakataon. Yes. Amen. No? Nag-hook up pala sila, nagsisikap sila na makapanood, Brother Aljon, sila Brother Morgan, no? Binabati natin, no? Nakalimutan natin. No, sa lahat ng mga dumagat diyan sa pamumuno ni Pastor Rinald, maraming salamat mga kapatid sa inyo pong suporta sa panonood, mga kapatid. Alam po natin na walang tao na gustong mapahamak. Kaya lahat ng tao kailangan i-secure niya ang kaligtasan niya, lalong-lalo na sa espiritual na kalagayan. Ang desisyon po ay nasa inyong mga kamay, mga kapatid. Lagi po kaming nandito upang ang mga salita ng Diyos ay maipangaral, maigabay, no? Maihatid sa inyo, mga kapatid, sapagkat yun po ang aming komisyon, mga kapatid, na ipangaral sa buong mundo ang kanyang mga salita upang sa gayon
ang wakas ay darating na. Amen. So, Father Raymond, resurrection, no? May sabi niya, may nagtanong bro, bakit daw hindi bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo na yun ang iniutos? So, maganda ito mga katanungan niya. No? Sa sunod, pwede natin talakayin ulit Mari yan. po namin talakayin, Father Raymond, dahil ngayon lang po natin nabasa yung inyong katanungan. Yes, amen. Bakit daw ay ang bautismo ay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Amen. Dapat ito ang ibautismo dahil ito ang inutos. Napakagandang katanungan. Magandang katanungan niya mga kaibigan at mga kapatid. At sagutin po natin yan at yung ating sagot ay hindi lalabag sa talatad na yan. Yes, amen. Amen. So, muli, biyabati po namin kayo lahat ng isang magandang gabi at magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang likod by Ariel Ibarra. Ito po ang Apostolic Back to the Bible. At muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na Martes upang talakayin po ang mga katanungan nyo. Kung meron po kayong mga katanungan, ay pwede po kayong mag-comment. Sasagutin po natin tayo mga kaibigan. Yes, Kami po amen. salamat at to God be all the glory. Thank you, Lord.